Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise God. Hallelujah. Patuloy po natin purihin ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at magpakailanman. Amen? Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang araw po mga kapatid at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Welcome po sa ating Midweek Fellowship. Salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng pagkakataon upang makapagpuri at magpasalamat ng sama-sama sa pamamagitan ng live streaming ng ating fellowship. Alam kong excited tayong lahat sa isa na namang araw na punong-puno ng pagpapala dahil ang araw na ito ay isang pagpapala. Amen! Hallelujah!
I-like at i-share natin ang live streaming ng fellowship na ito sa ating mga kaibigan, kakilala, upang sila naman po ay mapagpala ng salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ko ang lahat na sabayan po natin ang anointing band sa kanilang pagpupuri at pagpapasalamat sa pamamagitan ng awiting espiritual. Hallelujah! Minsan po, purihin natin ating Panginoon. Glory to Jesus! Hallelujah! Patuloy tayong pumalakpak. Glory to God! Let everything that has breath praise the Lord! Praise the Lord! Let everything that has breath praise the Lord! Praise the Lord! I praise in the valley. I praise on the mountain. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. Jesus. His praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, yes, Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. Yes, Lord. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound, more than a sound. His praise is the shine that brings Jericho down. Jesus. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh, my soul. Oh, yes, Jesus. We will continue to praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Let us praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Let us praise the Lord. Praise the Lord, oh
Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 You were such a great and good God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, aming Diyos. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoong Jesus, na sama-sama kami nagpupuri, sumasamba para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo na ibalik namin ang parangal at pasasalamat sa inyo. Lord, hindi man kami karapat-dapat palagi, Panginoong Jesus, pero salamat sa pag-ibig mo. Dahil patuloy mo kaming minamahal, Panginoong Jesus. Patuloy mo kaming iniibig, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagpapala mo, Lord Jesus, na patuloy mong ibinibigay sa aming lahat, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay na meron kami ngayon. Salamat sa kalakasan, Lord God, na meron kami, Lord, pagising namin kanina. Meron kaming lakas, meron kaming sigla, Panginoon. Panibagong buhay na dapat namin ipagpasalamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa buhay na ito, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Wala kaming pwedeng ipagmalaki, Panginoon, kundi ikaw lamang aming Diyos. Ikaw lamang yung Diyos sa buhay namin, Panginoon. Ikaw lamang nag-iisang Diyos na aming sasambahin, pasasalamatan at papupurihan, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa kagalakang ito, Panginoon, na meron kami. Hallelujah, hallelujah. Patuloy kaming nagagalak. Patuloy kaming magpapasalamat, Panginoon. Ano man ang dala ng mundong ito, Panginoon. Lord, patuloy kaming sasandig sa mga pangako mo, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Dahil tapat ka sa lahat ng iyong mga pangako, Panginoon. Kailanman, Lord Jesus. Kailanman, Panginoon, hindi ka magpapabaya. Hindi mo kami iiwan, Panginoon. Dahil tapat ka palagi sa iyong mga pangako, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoon, with all our hearts, Panginoong Jesus, tingin mo yung tinig ng bawat isa, Panginoon, na nagpupuri sa iyo, Lord Jesus. Hallelujah. Allow us to worship you in spirit and in truth, Panginoon. Hindi ka man namin nakikita sa oras na ito, Panginoon, pero alam namin ang presensya mo ay narito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Punuin mo, Panginoon, ang iyong Espiritu ang lugar na ito, Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Allow us to worship you, Lord Jesus. Hindi man kami karapat dapat, Panginoon, pero dinggin mo ang tinig namin, Panginoon, na umaawit sa inyo, Lord Jesus. Wala na kaming pwedeng ibalik pa, Panginoon, sa lahat ng kabutihan na ginagawa mo sa buhay namin, Lord. Kundi ang mga pagpupuri, pasasalamat at parangal para sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, sa oras na ito, umawi tayo ng tapat, umawi tayo ng buong puso sa Panginoon. Alam kong may mga pinagdadaanan ng iba sa atin ngayon, pero hindi magbabago ang pangako ng Panginoon na kailanman hindi ka niya iiwan, ni pababayaan man. Kaya huwag natin gawing obstacle o dahilan para hindi natin maibigay yung pagpupuri sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Talk to Jesus. Kausapin natin ang Panginoon. Bigyan natin ng papuri at parangal ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, with all our hearts, Lord Jesus, we will worship you. Hallelujah, hallelujah. Papupurihan ka namin, Panginoon. Kaya patuloy kaming aawit, patuloy kaming sasamba, patuloy ka namin dadakilain, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave
natin ang ating mga puso at isipan at dadako na po tayo sa pinakmahalagang yugto ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Mula kay Jesus na ihahatid ng ating kapatid na si Brother Antonio M. Cruz sa seryeng Certainty Amidst Uncertainties sa topic na Jesus is the firm foundation. Minsan po, purihin natin ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Minsan pa nga po, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Amen. Amen. So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa aking mga kapatid sa community ng lingkod, at sa lahat po ng nanonood ng live streaming na to sa aming midweek fellowship. Amen. So, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon ngayong gabi. Okay. At sa pagpapatuloy po ng ating gawain, hayaan niyo po na tayo muna po manalangin. Aming Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at binibigay sa iyo ang pinakamataas na kadakilaan. Maraming salamat, O Diyos, sa oras nito, sa pagkakataon nito na kami muli nakapagsama-sama sa aming midweek fellowship. Bagaman ito ay live streaming at alam namin na sa pamamagitan pa rin ito ay marami kang maaabot, mga kaluluwa, at maraming maaabot ang mensahe mo sa pamamagitan ng gawain na ito. Dalangin ko, aming Ama, na patuloy mong ibuhos ang iyong karunungan sa iyong tagapagsalita. Ayusin mo, Panginoon, ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan, bigyan mo ng kaayusan, at bigyan mo siyang tamang pananalita at tamang mga salitang kakailanganin upang mas maintindihan ang lahat ng iyong mensahe na nais parating sa amin. Gayunpaman, aming Ama, dalangin namin patuloy ang Espiritu Santo ang siyang patuloy na magturo sa amin, ang gumabay sa amin, sa aming puso, sa aming tainga, Panginoon, upang maintindihan namin mabuti ang nais mong ituro sa amin. Ang lahat ng ito, aming Ama, ang gawaang ito ay patuloy namin itinataas sa iyo bilang pasasalamat namin, bilang papupuri namin, at bilang pagsamba namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise you, Jesus. Hallelujah. Amen. So muli, isang mapagpalang gabi, araw, sa ating lahat na mga nanonood ngayon, sa ating mga kapatid sa pananampalataya, okay, sa ating community, sa lingkod. Okay, so patuloy po tayo ngayon makinig at patuloy na matuto sa nais na ituro sa atin ng Panginoong Hesus. Amen. So ngayon po ay patuloy tayong patuloy natin pinag-aaralan yung ating series na Certainty Amidst Uncertainties. Amen. So alam ko sa kabila ng ito, sa marami ng linggo na o sa ibang mga nakaraang linggo ay patuloy na tayong hinuhubog, di ba? Personal faith, okay? Personal na lakarin natin as believers of Jesus Christ ay patuloy tayong lumalago. Amen, sa pananampalataya natin. Amen. So, alam kong itong series topic natin ito ay marami na itinuturo sa atin na sa kabila ng maraming questions, 'di ba? Sa buhay natin, maraming mga uncertainties, 'di ba? Sa buhay natin na hindi natin alam ano ba ang mangyayari. Hindi natin alam kung ano ba yung mga pwedeng mangyari in the future, ano ba yung future ko. Okay? Ano ba ang kasiguraduhan na ako ay magtatagumpay sa buhay kong ito. Amen. So, alam ko sa biyaya ng Panginoon, yung mga questions natin na yan ay nabigyan na ng linaw dahil syempre, ang bottom line ng series topic na to, kung tayo ay kay Jesus Christ, kung tayo ay believers of Jesus Christ, okay, certain ang future natin. Okay? Meron tayong kasiguraduhan sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat taon. Okay? Although may mga certain sa buhay natin na talagang inevitable, mga hindi natin pwedeng kontrolin talaga, okay? Actually, talaga naman kahit ang buhay natin, ang kinabukasan natin, hindi natin pwedeng kontrolin yan. Okay? So, at meron ngang katotohanan at merong certain sa buhay natin na talagang hindi natin kontrolado at isa doon yung kamatayan. Okay? Pero bagaman hindi natin kontrolado ang kamatayan, pag tayo po ay kay Jesus Christ, amen, kahit yung
buhay after this life, certain pa din tayo eh. Diba? May kasagaraduhan pa din tayo na buhay pa din yung patutunguhan because of Jesus Christ. Amen. Ayun yung isang magandang natututunan natin, isang magandang pinanghahawakan natin sa lakbayin natin bilang mga Kristiyano. Amen. So, ngayong gabi, hayaan nyo na patuloy tayong biyayaan ng Panginoon ng kanyang salita na siyang magdudulot patuloy sa atin ng lakas spiritual. Amen. Lakas ng loob. Amen. Lakas ng ating pananampalataya. Okay? So ngayong gabi na ito, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin certainty amidst uncertainties. God is the firm foundation. Okay? Amen. So ngayon tatalakayin naman natin na ang Diyos ang matibay na muog, di ba? Matibay na pundasyon. Amen. So alam ko na 'di ba sa buhay natin mga kapatid, lalo na sa mga Kristiyano, okay? Alam kong pinanghahawakan na natin 'to at na-experience na natin yung mga bagay na 'to. Ngayon pa man, sa biyaya ng Panginoon, alam kong marami pa ring i-reveal sa atin ng Diyos, okay? Na mga mensahe na makakapagpaalala sa atin upang tayo po ay manatili na nakatungtong, okay, doon sa firm foundation natin. Okay? So, umpisahan po natin, di ba? Umpisahan natin sa isang katotohanan, okay, na dito sa mundo natin na to, na maraming tao ang nag-iisip o maraming tao ang nagiging abala sa buhay at maraming mga tao ang nilalagay o isinasandal ang kanilang future o ang kanilang buhay doon sa buhay din na meron sila. Okay, na meron ang tao. Okay? So, nandyan yung yaman, nandyan yung karangyaan, nandyan yung pangalan, okay, kapangyarihan, nandyan yung mga ari-arian, amen, nandyan yung pride, nandyan yung trabaho, katatayuan mo sa society, di ba? So, maraming bagay ang pwedeng sandalan ng isang tao, okay, natungtungan ng tao para masabi nila na okay ako, okay na ang future ko, na wala na akong intindihin, okay, na happy-go-lucky na lang ako kasi nasa isang prominenteng pamilya ako, nasa isang matatag na pamilya ako, nasa isang mayamang pamilya ako, okay, okay na ang future ko kasi napakalaki ng sweldo ko, madami akong ipon, madami akong pera, may kapangyarihan ako, okay na ang future ko, okay, certain na, okay, ang future ko, okay. So maraming tao ang ganyan ang pag-iisip, okay, na kaya marami din tao kung ganyan ang pag-iisip, kadalasan majority niyan, yan yung mga hindi tumatanggap, 'di ba, sa Panginoon. Okay? So aanhin ko ang dahilan, aanhin ko naman ng faith, aanhin ko naman ng, 'di ba, ang religion, aanhin ko naman ang Bible study, aanhin ko naman yung mga word of God. Okay na naman ako eh. 'Di ba? Okay naman yung future ko, settled na ako, may bahay na ako, may pera ako. Okay? So, yan ang isang napakalaking dahilan o napakalaking pambulag ng kaaway para ang isang tao hindi tumanggap sa Diyos. Okay, kaya mas mabuti pa nga talaga yun, di ba, yung mga mahihirap. Okay, mas mabuti pa talaga yung kung natatandaan yung pinag-aralan natin, di ba, sa Sunday Fellowship, diba, ng mabuting balita para sa mga mahihirap, okay? Naparito ako, sabi ng Panginoong Jesus, upang ipahayag ang magandang balita, ang mabuting balita para sa mahirap. Okay, dahil nga ang isang explanation sa Bible, yung mahirap dito, yung mga poor in spirit, ito yung mga walang inaasahan kundi ang Diyos. Kasi ito yung mga may malaki ang chance na talaga na diba, manampalataya sila sa Panginoon. Amen? Kaya nandun din sa kanyang salita yan na mas mabuti pang diba, makapasok sa langit ang isang mahirap kaysa doon sa mayaman, ubod, diba, isang tao na ubod yaman. Okay, so ano talaga yan,
isang pambulag ng kaaway para hindi makita ng tao ang kahalagahan, okay, ng spiritual na buhay, okay, na ang kahalagahan ng relasyon natin sa Diyos. Okay? So, yan yung maraming dahilan, isa yung dahilan ng mga tao upang yun nga, hindi makakilala sa Panginoong Hesus. Amen. So pag-usapan natin, tingnan natin ano ba ang sinasabi ng Biblia. Kapag ito ang thinking ng isang tao na sinasabi nila na okay na ako, settled na ako, ang foundation ko ay matatag dahil marami akong pera, madami akong ari-arian, resources, katanyagan, kapangyarihan. Okay? Basahin po natin kung ano sinasabi ng Biblia dito po sa Mangangaral, chapter 5, verse 16 to 17. Narito pa ang isang mahirap isipin. Kung ano ang ayos nang tayo'y dumating, gayon din ang ayos sa ating pag-alis. Nagpapakapagod tayo ngunit wala ring napapala. Bukod dito, ang buhay natin ay laging may alinlangan, puno ng pagkabalisa, hinagpis, galit, at karamdaman. Amen? So, ito yung isang katotohanan na meron, o sabihin natin, default sa isang tao. Okay? Na una nga, sabi rito, kung ano daw yung ayos natin nung tayo dumating, gayon din ang ayos sa ating pag-alis. Okay? So, pinapakita dito, kung tayo dumating sa mundo, ang tao dumating sa mundo ng wala, lilisan din tayo sa mundo ng wala din. Okay? So, isang malaking katotohanan na dapat talagang tanggapin ng tao. At ang sabi nga rito, bukod dito, ang buhay ng tao ay laging may alinlangan, puno ng pagkabalisa, hinagpis, galit, at karamdaman. Amen? So by default, kahit anong meron tayo ngayon, kahit namumuhay tayo dito sa mundo, ang tao, kahit nasa atin pa ang buong yaman ng buong mundo, okay, hindi maalis ang katotohanan, ang buhay ng isang tao puno ng kapagkabalisa, hinagpis, galit, at karamdaman. Okay? Nandyan lagi yan. Hindi maalis yan. Kaya nga huwag tayo magtaka, kahit may mga mayayaman, nandyan pa rin, nababalisa pa din sila eh. Okay? Nandyan pa rin na hindi payapa ang kanilang pamumuhay. Nandyan pa rin na walang kagalakan. May hinagpis pa rin. May mga mayayaman, talagang mga sikat na namumuhay pa rin sa galit. Okay? Nandyan din yung sa karamdaman. Amen? So, sa mga bagay na ito, pagpapakita lang mga kapatid na kahit anong meron tayo dito sa mundo, hindi nito masisecure talaga ang future natin. Hindi nito masisecure, hindi nito kayang bigyang talaga ng pundasyon ang buhay natin para masabi natin na tayo po, o para masabi ng isang tao na siya ay namumuhay ng maayos, o siya namumuhay ng satisfying life, di ba? Yung sinasabi nga natin na satisfied life, okay? O satisfying life. Amen? Dahil kahit anong meron nga tayo, nandito yung mga bagay na yan. Amen? In short mga kapatid, okay, ang nais lamang na ipaunawa sa atin dito, by default, ang tao po, kahit anong estado ng pamumuhay sa mundong ito, puno ng pagkabalisa pa din, hinagpis, galit at karamdaman. Amen? Kaya, hindi pwedeng sabihin ng isang tao, di ba, na kahit tayo, mga Kristiyano, hindi natin pwedeng sabihin, hindi natin pwedeng sandalan yung mga bagay na meron tayo. Okay. Again, di ba, ang buhay natin ay hindi lang dito sa mundo. May katapusan ang buhay natin sa mundo. Kaya kung tayo aalis dito sa mundo, ano man yung bit-bit natin, na-earn natin dito sa mundong ito, na ano man yung mga na-achieve natin dito, sabi nga rito, pag alis natin, gayon din, di ba? Wala din tayo. Okay? Kung dumating tayo dito ng wala, okay, ganun din. Alis din tayo ng wala. Okay? Diba? Kasi dumating tayo dito ng di ba? Nang wala talagang investment o kahit anong possession, di ba? Wala talaga, baby lang tayo sa sanggol. Okay, wala tayong pag-aari, wala tayong kahit ano. Okay, kapag tayo lumisan, ganun din. Okay?
So, kung ang sasandalan natin ay yung mga bagay na na-achieve, nabili natin, di ba? Mga nakamit natin sa ating pamumuhay dito, pagdating ng araw na tayo po ililisan sa mundong ito, wala din, hindi natin madadala yan. Okay? At gayon din, nandyan lahat ng mga kabalisahan. Okay? Kaya kung sasandalan natin, specifically naman, mga kapatid, ay yung pera. Okay? Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Mga Ngaral, chapter 5, verse 10, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan, at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Okay? Amen? So, pag sinabing, di ba, gahaman sa salapi, alam nyo, maraming ganito sa mundo. Di ba? Tandaan na natin na, nakikita natin yan. Amen? Na ang buhay dito sa mundo, kung babasahin natin, parang pera na lang ang umiikot no? Kapag wala kang pera, di ba, wala ka, talo ka. Kaya maraming tao na ang sandalan talaga, sinasandalan para sa kinabukasan ay pera. Hindi naman po masama. Kasi totoo naman talaga, di ba? Na talagang hindi po masama ang pera. Kasi kung wala kang pera, wala tayong pambibili. Okay? Wala tayong pampagamot, wala tayong pambili ng gamot, wala tayong pambili ng pagkain, wala tayong pambayad ng mga bills natin. Okay? Pero sa kasamaang palad, o unfortunately, nakakalungkot. Di ba? Maraming tao nagiging gahaman sa pera. Okay? Kapag sinabing gahaman, ito na yung parang sinasamba natin ng pera na ito na yung nagpapaligaya. Kapag walang pera, malungkot ka. Kapag walang pera, nandiyan na yung ang tao ay nag-iisip na ng kung ano-anong mga masasamang bagay. Okay? So sa panahon natin ngayon, na-experience natin yan. May mga talagang mga tao mapansamantala, gumagamit na ng mga kung ano-anong mga panluloko upang magkapera lang, diba? Yun yung sinasabi natin, gahaman sa pera. Kahit may apakan na tao, kahit na meron ng maloko na tao, masaktan na tao, okay lang, basta magkaroon ng pera. Okay? So, ang sinasabi naman dito, mga kapatid, kung ang tao naman ay nabubuhay, ginagawang sandalan ng salapi o pera, okay? Sabi nga dito, walang kabuluhan ng mga bagay na to. Hindi pa rin mabibigyan ng kasiguraduhan ng isang taong nakasandal sa pera. Hindi pa rin masasabi ng isang taong nakasandal sa pera ay okay na ang kanyang future. Amen? So, hindi po. Wala rin. Okay? Ano po sinasabi sa Lucas chapter 12, verse 15? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Amen. Okay? So, ang Biblia po nagsasabi dito na kahit anong dami ng pera, kahit ganong karami na invest, o kahit ganong karami ang naipon, di ba? Dahil sa lalo-lalo na kapag kasakiman na ang pinag-uusapan, okay, again, pag sinabing kasakiman, yung pinaliwanag natin kanina, okay, na kahit naman daya na ng tao, di ba, mang-apak na ng tao, manloko na ng tao, amen, kasakiman yan. At isang masakit na katotohanan, okay, wala sa dami ng kanyang kayamanan ang buhay ng isang tao. Okay. Useless. Parang sinabi na hindi mabibigyan ng hindi masasabi, para mo siguro na sinasabi na hindi mo masasabi na ikaw ay buhay sa dami ng yaman mo. Okay, hindi mo masasabi na secure na ang buhay mo dahil marami kang kayamanan. Okay, marami kang ari-arian. Okay, dahil marami kang mga resources o possessions o marami kang bahay o marami kang business. Mga kapatid, don't get me wrong, hindi po masama ang mag-invest. Hindi po masama ang mag-ipon. Hindi po masama ang magkaroon ng mga trabaho, di ba? Hindi po masama yan. Ang tinutukoy natin dito ay yung pag-ibig sa salapi. Okay? Yung nagiging gahaman na tayo. Yung tayo po ay nagiging Diyos na natin, nagiging Panginoon na natin ng pera. Okay? Na wala lang pumasok sa isip natin kundi pera, pera, pera. Amen? Okay? Na kasi nga ang tao dito na natin nilalagay yung buhay natin. Okay? Dito na natin nilalagay, dito na natin sinasandal yung buhay natin sa pera. So sinasabi ng Biblia, wala yan. Hindi mangyayari yan. Diba? Walang kwenta pa din
Dahil sabi sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Hindi pa rin masasabi na, 'di ba, ikaw ay fulfilled kung marami kang kayamanan. Hindi pa rin masasabi ng isang tao na secured ang future mo kung madami ang iyong kayamanan. Amen? Hindi. Amen? Yan po ang sinasabi ng Biblia. Amen? So, tuloy natin, Lucas 12, verse 16 to 21. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Okay? Tungkol pa rin po ito sa pera, no? Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ko ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Amen. So, maganda 'yung talinghaga na 'to, no? Na ibinigay ng Panginoong Hesus. Okay? So, marami ding tao, 'di ba, na ganito ang pananaw o yung mindset sa pag-handle ng pera. Okay? Na yun nga, ipon ng ipon. Okay? Again, wala pong masama sa pag-iipon. Pero sinasabi kasi natin dito, mga kapatid, dito dun sa mayamang tao na ito na nasa loob ng talinghaga, wala siyang ibang inisip kundi ang kanyang sarili. Okay? Unang-una, wala ang Diyos dun sa mga plano niya. Okay? Wala ang Diyos na hindi man lang siya nagpasalamat. Wala ang Diyos na hindi man lang niya o nagbigay o wala man lang pagpupuri, di ba? Doon sa mga plano niya, wala man lang inilagay doon ng Diyos. Na Diyos, okay? Pangalawa, wala rin pagtulong sa kapwa, sa kapatid, sa pamilya. Di ba? Puro sa sarili niya. Di ba? Yung pagligom ng ani. Okay? Pagligom, pag-iipon, di ba? Noong mga inani niya o noong mga pera niya. Okay? Kaya nga sabi rito, kahit magpahinga ka na lang, sasabihin niya raw sa sarili niya, magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Amen? So, yun yung isang mindset din ng maraming tao ngayon. Kaya tayo giipon kasi in the future, di ba? Kasi ito yung sandalan ko eh. Para pagdating ko ng 40, pagdating ko ng 50, okay? Okay na ako, settled na ako. Siesta na lang tayo. Okay? Na para bagang hindi na naiisip na, di ba, pagdating mo ng 40, pagdating ng 50s, na wala bang pagsubok na darating? Wala bang mabigat na pagsubok na darating sa atin? Okay? Kaya itutuloy natin dito sa verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Amen? Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Okay? Amen? So kung isa-settle natin ang buhay natin sa pag-iipon ng pera para masabi natin na okay na ako in the future. Okay po yung mga investment natin ha. Okay po yung mga health insurance, sa mga educational plan, kahit ang mga plans pa yan, okay po yan mga kapatid. Walang masama diyan. Okay? Walang masama po diyan. Ang tinuturo natin dito, huwag nating isandal ang ating buhay sa kayang ibigay ng pera. Amen? Kasi at the end of the day, sabi nga rito, hangal, sabi ng Diyos, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Hindi natin masisecure ang buhay natin. Hindi po kayang isecure ng pera o hindi na kayang gawin ng pera na, di ba, dagdagan ng taon ang buhay mo, na isecure na 50 years ka pang mabubuhay. Di ba? Nasasabihin ng pera na 40 years, 45 years, mabubuhay ka pa. Amen. Hindi rin nabibigyan ng kasiguraduhan yan. Amen. So, napakaganda ng talinghaga na to, na kung sa pera natin isasandal ang future natin, kung sa pera o sa yaman, so kung namang meron tayo, isasandal natin ang buhay natin dito. Useless yan. Kasi hindi hawak niyan ang buhay natin.
Maraming tao nang bubulag sa pera na para bagang ang pera ang magbibigay sa kanila ng buhay o mahabang buhay. Mali po yun, mga kapatid. Mali po yun. Okay? Kahit na napakayaman natin dito sa mundo, kung ang mindset natin tungkol sa pera ay para sa sarili, o mindset natin sa pera ay ginagawa natin Panginoon, sa harapan ng Diyos, dukha tayo. Amen? Dukha tayo. Amen? Tuloy natin. Mangangaral chapter 5 verse 15. Doon pa rin po tayo. Kung ano sinasabi ng Biblia tungkol sa pera o sa mga ari-arian o sa mga kayamanan na meron tayo. Kung paanong tayo walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. Amen? Diba? So, saklap lang, di ba? Kahit anong pursige mo, puyat mo, di ba? Na araw-araw, pinagpursigihan mo. Kasi dito mo sinandal yung buhay mo eh. Di ba? Hindi ka nang tutulog. Yung gabi, ginagawa mong umaga, araw. Na talagang ginagawa mo lahat para lang dumami ang pera mo. Diba? Okay? So, kasi gusto mo masecure ang future mo, masecure mo yung kinabukasan. Okay? Again, the end of the day, sabi nga, kung paano wala tayong dala dito sa digdig, wala rin tayong dala sa pagpanaw natin. What if, diba, sa lahat ng pinagpaguran natin, kinabukasan, tulad ng nangyari sa talinghaga, mawala na tayo. Okay. Tanong, nabanggit ko kanina, after this life, meron pa tayong sa buhay. Nakapag-invest ba tayo dun? Mamaya, talakayin natin yan. Ngayon pa lang, tanongin na natin sarili natin. Sa dami ng investment na ginawa natin para sa buhay natin dito sa mundo, nakapag-invest ba tayo kapag tayo pumanaw? Okay. Na-secure ba natin? Diba? Nakapaglagay ba tayo ng insurance? Diba? O assurance na kapag tayo ay namatay, nawala, lumisan dito sa mundo, nakakasiguro ba tayo na buhay ang dadatnan natin? Okay? Amen? So, tulad ng sinabi dito sa verse na to, wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. Okay? So, kung gusto nating magkaroon talaga ng sense ang pamumuhay natin dito sa mundo, okay, pag-isipan nating mabuti. Pag-isipan nating mabuti yung ating mga gagawin, kung saan ba natin o kanino ba dapat tayo sumandig. Okay? O sino ba dapat yung maging firm foundation natin. Okay? Again, syempre, it's Jesus Christ. Okay? Doon lang. So, mamaya papaliwanag natin yon. Pero ngayon, okay, kung ayaw natin mawalang silbi lang, walang saysay yung mga pinagpaguran natin, okay, tama po yan. Mag-invest lang tayo sa kayang ibigay ng mundong ito. Okay. Ito po yung sinasabi nating lugi. Di ba, sa business, lugi. Di ba, nagpagod ka, pero pagdating ng araw, pag wala ka naman palang bit-bit din eh. Wala ka may bit-bitin. Okay, kotse, bahay, diba, yaman, bank accounts, wala, di natin mabibit-bit yan. Pagpanaw natin, baliwala lang din pinagpaguran natin. Amen? Ayan, sabi nga sa Mateo chapter 6 verse 19 to 20, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Okay? So, pinapakita ko lang po, no? Pinakikita lang natin dito yung sinasabi ng Biblia kung tayo po ay patuloy o ang tao ay magpapatuloy na isasandig ang kanilang buhay sa mga yaman na kayang ibigay ng mundong ito. Amen. Na sana sa mga nabasa natin na, 'di ba, na naliliwanagan tayo na hindi talaga, alam nyo, kasi
kahit tayo mga Kristiyano, kung minsan nabubulag din tayo dyan eh. Diba? Kahit tayo mga Kristiyano, minsan nasisilaw pa rin tayo sa pera eh, na para bang nandun pa rin eh, nagiging pride pa natin yung pera eh. Nagiging pride natin yung sweldo natin, nagiging pride natin yung trabaho natin. Again, tanggalin natin sa isipan natin yan, tanggalin natin yung mga bagay na yan. Okay? Alisin natin sa isipan natin na maging sandalan natin yung mga bagay na meron tayo. Kasi once na tumubuo yan sa isipan natin, namunga na ng mamunga, eventually magiging Panginoon natin yan eh. Okay? So alisin na natin kahit maliit. Kung maliit pa lamang yan, iniisip natin, i-rebuke na natin yan. Alisin natin yan. Amen? Kasi nga kung nandyan, ang focus natin dito sa lupa, sabi nga, may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Walang security pa din. Amen? Hinahanap o sinasandal natin ang ating security ng future natin sa mga yaman na meron tayo, gayong yung mga yaman na meron tayo walang security dito sa sanlibutan. Okay? Nasisira din eh, kinakalawang, nananakaw. Okay? Nawawala yan. Okay? So, bakit tayo sasandal sa mga bagay na meron tayo dito sa sanlibutan na para tayo magkaroon ng kasiguraduhan in the future, gayong wala namang kasiguraduhan din, wala nang security yung mga bagay na yun dito sa mundo. Di ba? So, para saan? Diba? Parang ang labo. Okay? So, sana po naintindihan nyo, no? Naunawaan natin yung gusto kong ipunto sa ating lahat. Basahin po natin verse 20. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Okay? Amen? So kung mag-i-invest man din tayo dito sa mundo, wala pong masama dyan, mga kapatid. Ano? Kasi kailangan na talaga natin ng pera, pambuhay sa pamilya. Kailangan natin ng mga bagay na yan. Okay? Okay? Gayun pa man, mas, di ba? Mas dapat kung nag-i-invest tayo dito sa mundo, mas dapat mas nag-i-impok tayo, nag-i-invest tayo ng kayamanan sa langit. Okay? At ang ginagawa nating focus talaga ay yung kayamanan sa langit. Okay? Dahil ano man yung mga investment o yung mga kayamanan na iniimpok natin sa langit, wala raw insekto yan. Walang kalawang, ni walang magnanakaw na nakakapasok. Amen? Tiyak ang security. Amen? Amen? Tiyak yung kasiguraduhan na hindi ka lugi. Amen? Unlike doon sa pure na puro dito lang tayo sa mundo, sa yaman na kaya nang ibigay ng mundo, walang kasiguraduhan doon, mga kapatid. Amen? Okay. Ituloy po natin. 1 Timoteo chapter 6 verse 9 to 10. Okay? So maraming gatong tao. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama. At mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Okay? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Again, so ano po natin, linawin ulit natin, madalas din po nating disclaimer ito, no, na hindi po masama ang pera. Okay? Hindi po masama ang salapi, pera, o yaman. Okay? Ang pag-ibig po sa salapi ang masama. Amen? Ang pag-ibig, yung ginagawa natin Panginoon. Amen? Kaya nga yung sabi dito, yung mga nagnanasa, di ba? Pag nanasa, masama po yan. Okay? Pag sabihin, pag nagnanasa ka, kahit hindi talaga iyo, okay, talagang aangkinin mo kahit hindi mo naman kailangan dahil talagang silaw na silaw ka sa salapi, di ba? Eh ngayon sinasabi, nahuhulog sa tukso, nasisilo sa bitag ng masasama. Okay? Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung dito natin kung ang tao dito isasandal sa salapi, tingnan nyo kahantungan, nahuhulog sa tukso, nasisilo sa bitag ng masasama. May security ba doon? Meron bang assurance na safe ka? Wala. Kasi masasama eh.
'Di ba? Mahuhulog ka lang sa tukso. Ang sabi pa nga rito, mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. 'Di ba? Amen? Kapahamakan at kamatayan. So, hindi natin pwedeng sandigan ang yaman. Hindi natin pwedeng sandigan ang pera. Extra dapat yan. Okay? Mga Kristiyano, okay? Alisin natin yan. Okay? Hindi natin dapat ginagawang Panginoon ang pera. Hindi dapat natin iniibig ang pera. Okay? Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Okay? Amen? So, mga kapatid, again, hindi dapat natin ibigin ng pera. Okay? Once na nabulag tayo, nasilaw tayo sa pera, nandiyan na nga, sabi nga rito, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. So, tingnan nyo yung dulot ng salapi sa buhay ng isang tao. Right? Nakakapagpasadlak pa sa maraming kapighatian. So, hindi talaga mabibigyan ng certainty, 'di ba? Ng future natin, ng kasiguraduhan ng future natin ang pera. Hindi tayo mabibigyan yan, mga kapatid. Amen? Wala. Hindi kayang ibigay. Amen? So, sa atin pa man, ngayon pa lang, mga kapatid, lalo na sa mga matatagal na sa pananampalataya, di ba? Ano yan? Paalala sa ating lahat, baka tayo po ay, di ba, nasisilaw, nalilihis, baka nagkakaroon na tayo ng self-pride dahil sa pera, nagkakaroon na tayo ng yabang dahil sa pera. Alisin natin yan, mga kapatid. Huwag na natin palakihin, huwag na natin palaguin. Okay? Huwag nating hantayin na malayo pa tayo sa pananampalataya. Okay? Dahil sa pag-ibig sa salapi. Okay? So, sabi nga sa kanyang salita, masaya na tayo sa kung meron tayo. Dahil meron tayong kasiguraduhan doon. Yung kasunod, dahil hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Amen? Amen? So, tingnan natin, di ba? Talagang nagkakatugma-tugma yung mga salita ng Diyos eh. Talagang iniiwas tayo doon sa mga bagay na makakapagpalayo sa atin sa Diyos eh. At isa dyan ng pera. Isa dyan ng yaman. Ako, amen? Napakalaking paninilaw ng kaawayan. Amen? Ang salapi. Okay? Okay? So, tuloy natin. Mga Ngaral, chapter 5, verse 8. Huwag kang magtataka kung makita mong ang mahihirap ay inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Alalahanin mong ganoon din ang ginagawa ng nakatataas sa kanila. At bawat pinuno ay may nakakasakop ding mas mataas na pinuno. Amen. Okay? So, kuminsan, isa ring mga pinangahawakan din o sinasandigan ng mga tao ay yung kapangyarihan na meron tayo o meron ng tao. Anak ako ni Mayor. Okay. Nasa isang prominenteng pamilya ako. Okay. Ako ay pamangkin ni Vice Mayor, ni Congressman. Okay. So, ako ay isang supervisor, manager sa isang sikat na kumpanya. Okay. Ako ay naka-base o ang kumpanya ko ay isang international company. Okay? Isang matatag na company ang pinagtatrabahuan ko. Isa akong boss doon. Okay? Again, hindi natin pwedeng gawing security ang posisyon o kapangyarihan na meron tayo dito sa mundo. Sabi nga dito, okay, huwag ka magtataka kung makita mong ang mahirap ay inaapi ng nasa kapangyarihan. Okay? So merong mas mataas dun sa mahirap. At yung mas mataas na yon, alalahanin mong ganoon din ang ginagawa na nakatataas sa kanila. Meron ding mas mataas. At sa bawat pinuno, meron din nakakasakop. May mas mataas pang pinuno. Okay? So ano ibig sabihin nito? Hindi ka pa rin secured, mga kapatid. Pwede ka pa rin hawakan, pwede ka pa rin desisyonan ng taong mas mataas sa'yo. Pwede ka pa rin pahirapan, pwede ka pa rin baliwalain, pwede pa rin tanggalin ang value mo ng taong mas nakakataas sa'yo. Amen? So, hindi natin pwedeng ipagyabang, hindi natin pwedeng sandalan din yung kapangyarihan na meron tayo. Kahit yung sa atin kahit ikaw pa ay anak ni mayor, gobernador,
may term yan, di ba? Terminus din yan. Darating ang panahon, darating ang pagkakataon, mawawala din sa posisyon. Amen? Yung trabaho na meron tayo na pinagmamalaki natin, darating din yan, mga 50, 60, 55, mawawala din yan. Okay? Hindi rin consistent yan. Amen? So, hindi rin natin talaga pwedeng sandigan ng mga bagay na yan. Amen? So, yan po yung mga sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na pwedeng sandalan ng tao para maging pundasyon niya sa buhay niya habang siya ay nabubuhay dito sa mundo. So, ipinakita natin dito na hindi pwede, okay, baliwala. Amen? Hindi magtatagal yan. At sabi nga, kasamaan at kapahamakan lang ang dulot niyan sa atin. Amen? Kaya nga, paalala sa atin ngayon mga kapatid, Colossus chapter 3, verse 2 to 3, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Amen. Kung tayo po, mga kapatid, especially mga mananampalataya na, kung tayo po ay mga mananampalataya ni Kristo, okay, mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo. Huwag na yung mga panlupa. Okay? Huwag na yung makikipagkompetensya pa tayo sa payamanan, sa kaklase, diba, sa katrabaho. Ito na yung na-invest ko. Okay? Ito na yung mga ito na ako, dapat mapantayan ko siya. Panlupa yan, mga kapatid. Panlupa. Amen? Kapag nasandun ang focus natin, malalayo tayo sa Diyos. Okay? Malalayo tayo sa Diyos. Kaya sa bawat araw, mga Kristiyano, mga kapatid, mga bagay na panlangit, lagi nating isaisip. Ito yung sinasabi nating nag-iimpok tayo sa langit, investment. Pag sinabing mga bagay na panlangit, laging nakalulugod sa Panginoon ang gawin natin. Sa isip natin. Amen? Ano ba yung mga nakakalugod sa Kanya? Amen? Diba? Alam natin yan. Especially, diba, ang foundation, lahat ng gawa natin na nakalulugod sa Lord, founded by love. Okay? Pag-ibig yan. Kaya kung may inggit dyan, walang pag-ibig. Kung merong pag-iiganti, walang pag-ibig dyan. Kung merong pakikipagkompetensya sa kapwa, pagmamalaki, may pride, walang pag-ibig dyan. Kung merong karamutan dyan, walang pag-ibig dyan. Okay? Kung merong pagiging makasarili dyan, walang pag-ibig dyan. Okay? Amen? So, panay, lagi dapat pag-ibig ang isaisip natin. Yun yung mga panlangit. Okay? Ito kasi ang assurance din natin, mga kapatid, eh. Kaya sasabi rito, mga panlangit na isaisip ninyo, wag na yung mga bagay na panlupa. Kasi, mga kapatid, secured na yung buhay natin, eh. Nakatago na raw sa Diyos kasama ni Kristo. Namatay na tayo, eh. Namatay na kayo at ang inyong buhay nakatago sa Diyos. Kumbaga, ito na investment. Okay? So, since ikaw ay nakapag-isa na kay Jesus Christ, you are designed, habang nabubuhay dito sa mundo, ay kumilos na naaayon sa pagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Naaayon sa pag-ibig. Hindi na sa mga bagay ng panlupa. Amen? Diba? Sabi nga tayong mga anak na ng Diyos o nakipag-isa, may bago ng buhay. We live by faith and not by sight. Amen? Huwag na tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Sabi nga, ituon natin ang ating paningin kay Kristo. Ayun yun. Amen? Okay? Dahil once na nakatingin o nakatuon tayo kay Kristo, yun na yung pamumuhay natin sa panlangit. Okay? Dahil once na ang tuon natin ay kay Kristo, sa bawat araw, yun ang firm foundation. Amen? Hindi ka magigiba. Yun ang kasiguraduhan na meron kang matibay na muog, matibay na kinabukasan, matibay na bukas, panibagong taon. Okay? Sa bawat araw na harapin mo, matibay ang inaapakan mo. Dahil sabi nga sa 1 Corinto chapter 3:11,
sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Hesukristo. Amen. Sa ating mga Kristiyano, hindi pera, kayamanan, hindi katanyagan, karangyaan, hindi kapangyarihan, o ano man yung meron tayo, ang pwede nating apakan at gawing pundasyon. Dahil ang lahat ng yan, masisira at walang permanente. Okay? Bilang Kristiyano, huwag nating kakalimutan ang pundasyon natin ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. Matibay na muog. Matibay. Na kahit anong bagyo, kahit anong pagdaanan mo sa mga darating ng panahon, kinabukasan, dito po mga kapatid, pag tayo nakaapak dito, secured ka. Hindi ka mahuhulog. Hindi ka magigiba. Walang landslide. Amen. Walang kahit anong bagyo, lindol, o anuman na pwedeng mampas sa buhay mo na pwede kang mahulog. Diba? Dahil ang pundasyon mo ay walang iba kundi si Jesus Christ. Okay? Paano natin masisiguro mga kapatid na sa bawat araw ay ang pundasyong inaapakan natin ay si Jesus Christ. Diba? Yung pundasyong na naitayo na. Mateo 7:24-27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Okay? Para masiguro natin mga kapatid na tayo po ay nakatayo sa pundasyon na matatag na walang iba kundi si Jesus Christ. Ito yung talinhaga niya, ito yung paliwanag niya. Nakikinig ng kanyang salita at nagsasagawa ng kanyang salita. Verse 25, umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ng bahay na iyon. Ngunit, hindi nagiba sapagkat nakatayo yun sa bato. Amen. Ganun po katibay kung tayo po ay patuloy na nakikinig at isinasabuhay natin ang mga salita ng Diyos. Ang nagiging pundasyon natin, si Jesus Christ. Diba? Para tayo nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay bato. Okay? Kahit na lumindol mula niyan, okay, bumaha, secured yung bahay mo. Diba? Secured ang buhay mo. Okay? So, ganun po katatag yan. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, sa buhay natin, kahit na napakayaman natin, kahit napakarami na natin, lahat na ng pwedeng ibigay ng mundo ito nasa sa atin, hindi kaya niyang, alam yun, hindi kaya niyang isigurado, di ba? Secure yung future natin na hindi ka na mababalisa, na meron ka ng kapayapaan, hindi ka na matatakot sa kinabukasan, na, di ba? Yung babalikan natin yung binasa natin kanina, di ba? Yung tao puno ng kabalisahan, di ba? Puno ng takot, ng karamdaman, di ba? Ng galit. Okay, so hindi kaya. Okay, hindi kaya ng mga bagay na meron dito sa mundo na alisin tayo o hanguin tayo doon sa mga bagay na nararamdaman na ng mga tao ngayon. Okay, yung mga ganon. Amen. So alam nyo, okay, para ang isang tao po, okay, ang may makaahon doon sa mga bagay na pwedeng makapagpa-shake, okay, sa iyo, sa pamumuhay mo dito sa mundo, walang iba yan, walang ibang daan kundi si Jesus Christ. Kaya sabi niya kanyang salita, naparito ako upang tupo ay magkaroon ng sambuhay, buhay na ganap at kasiyasiya. John 10:10b. Okay? Yun po ang layunin niya. Yun ang nais niya na mangyari sa bawat tupa o sa bawat taong mananampalataya sa kanya. Okay? Maiahon siya. Maiahon yung buhay niya doon sa buhay ng kamatayan, sa buhay ng ninanakawan, sa buhay ng sinisira, sa buhay ng pinapatay. Okay? So, kasi yun ang dulot ng diablo sirain ang buhay Amen. So kung ang tao po ay nandun sa estado ng pamumuhay na yun, kahit gano'n pong yaman yan, okay, hindi maaalis o maiahon yung tao na yun doon sa buhay na ninakawan ng saya,
ng pag-ibig, sa buhay na pinatayan ng kagalakan, ng kapayapaan. Okay? Lahat po yan ginagawa ng diablo sa lahat ng tao. Okay? At hindi tayo maiahaahon ng mga bagay din na meron dito sa sanlibutan. Ang kailangan ng tao, amen, ay yung bagay na wala dito sa sanlibutan. Okay? At iyon ay nagbumula sa langit. Okay? Nagbumula sa habag ng Diyos. At iyon walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. Kapag tayo po na kay Jesus Christ, ang nais niya, magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at kasaya-saya. Amen. Yun po ibig sabihin kapag ang isang tao ay nakatayo sa isang matibay na pundasyon. Yun po. Okay? So tuloy po natin, verse 26. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito. Okay? Meron din, bawat Kristiyano rin to, no? Paalala din sa atin to. Nakikinig lang, pero hindi naman nagsasagawa ng mga ito. Ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Okay? So, mga Kristiyano, no? Mga anak ng Diyos, mga kapatid, dito natin masisiguro kung tayo ba'y nakatayo sa bato o buhanginan. Okay. So sana patuloy tayong nakatayo doon sa bato. Okay. Patuloy tayong nakikinig at nagsasagawa. Kasi kung hindi natin isinasagawa ang mga ito, sabi nga matutulad tayo na isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumuha, at binayo ng malakas na hangin ng bahay, ito'y bumagsak at lubusang nawasak. Hindi firm ang foundation. Okay? Hindi firm ang foundation kasi buhangin lang. Pwedeng tumayo yung bahay. Pwedeng, di ba? Tatayo yung bahay. Makapag, ano ka pa, kahit mag second floor pa yan, baka pwede pa yan eh. Pero kapag dumaan yung baha, malakas na hangin, bumagyo, doon nagkakatalo eh. Okay? So, ganun po ganun po ang kahalagahan ng salita ng Diyos na hindi lang natin pinapakinggan, isinasabuhay din natin. So, for us, para makita natin, ma-assess natin sarili natin, nakatayo tayo sa matibay na pundasyon, isinasagawa natin ang bawat napapakinggan nating salita ng Diyos. Okay? Iyon po din ang sinasabi ng kanyang salita na binasa natin kanina, di ba? Nang isaisip natin yung mga bagay na panlangit. Okay? Na mag-impok tayo ng mga bagay na panlangit. Okay? Kasama yan. Okay? Yung makinig tayo na isagawa natin ang bawat napapakinggan natin. Yun po ang tunay na esensya ng pagiging Kristiyano. Amen? Amen po. So, maganda po no na nagkakaroon tayo ng kalinawan at kaliwanagan dito sa mga pinag-uusapan natin, tinatalakay natin ngayon. Amen. So I'm not just talking about sa mga tao na wala pang pananampalataya, maging din sa mga tao may pananampalataya na. So tingnan natin ang ating sarili, assess natin. Okay? Kasi kahit anong mangyari mga kapatid, okay, kahit anong mangyari, dapat tayo po ay nakatayo sa batong panulukan na walang iba kundi si Jesus Christ. Yan po ang firm foundation natin. At para masiguro natin na tayo pinakatayo, isabuhay, isagawa natin ang bawat napapakinggan nating salita ng Diyos. Amen. Okay. Matthew 6:33. Okay. Para sa lahat po. Amen. Ng mga tao ngayon na nakikinig. Okay. Na wala pang pananampalataya o para sa ating lahat na din. Matthew 6:33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Bigyang halaga. Kasi maraming tao hindi ito binibigyan ng halaga eh. Kasi nga ang focus, mga bagay na kayang ibigay ng sanlibutan, mga bagay na kayang ibigay ng mundo. Pero mali. Hindi tayo kayang bigyan ng security niyan. Hindi tayo kayang bigyan ng matibay na pundasyon niyan. Okay? Si Jesus Christ lang. Kaya ang sinasabi sa atin, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Okay? At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito.
and everything shall be added unto you. Okay? Ganito yung equation. Okay? Ito kasi nagiging kulang sa equation ng tao. Okay? Nagpapagod, nag-invest, diba? Nagpapakahirap, inaasam, ninanasa ang kayamanan, ninanasa ang karangyaan, ang pera. Okay? Para mabigay o makamit yung mga bagay na masasabi nila makakapagbigay sa kanila ng fulfillment sa buhay. Okay? Pero unfortunately, mali nga. Hindi nangyayari. Okay? Nangyayari. Hindi nangyayari yun. Okay, yun yung nagiging equation. Kaya bumabagsak. Okay? Kasi nga, nawawala sa equation ang Diyos. Okay? Pero ito ang equation ng Diyos. Bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. Okay? Seek first the kingdom of God. Okay? So, kapag ito ang equation, binigyan nating halaga ang kaharian ng Diyos, binigyan nating halaga ang relasyon natin sa Diyos, binigyan nating halaga ang pananampalataya natin, ang spiritual na buhay natin sa Diyos. Okay? Ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan natin. Amen? Yun yung security. Amen? Yun yung assurance. Amen? So masasabi ba natin na oo nga, binigyan ko ng halaga ang Diyos. O so paano? O ano na mangyayari sa buhay ko? Yung future ko ba okay? Yes po. Okay? Mapapag-aral ko ba yung anak ko? Yes po. Kapag ba nangailangan ako ng kagalingan, magkakaroon ako? Yes po. Okay? Kapag namatay ba ako dito, secured din ang buhay ko after this life? Syempre po. Diba? Yes na yes po. Amen. Ang kayang ibigay ng sanlibutan dito sa atin, diba? Hindi pa nga sigurado kung mabibigyan tayo ng fulfillment dito sa buhay. Pero isang sigurado, kahit nasa sa atin yan, hindi kayang ibigay ng mga bagay dito sa sanlibutan, diba? Ang eternity para sa atin. O ang eternal life. Hindi kaya. Pero dito po, eternal life, siguradong sigurado. Kapag tayo po ay na kay Kristo. Amen? Amen po. So, yun po yung isang dapat nating gawin. Okay. Upang ma-experience natin yung tayo po ay nakatayo sa matibay na pundasyon na walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Kaya hindi, nasabi nga sa John 15 verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Amen? So mga kapatid, isang magandang paliwanag nga sa atin dito ay kahit anong gawin natin, kahit nasa sa atin pa yan, lahat ng mundo o lahat ng kaibigay ng mundo, kung tayo po hiwalay sa Diyos, wala talaga tayong magagawa. Amen. Dahil ang source of life, nasabi nga sa John 14:6, siya ang buhay, daan at katotohanan. Hindi lang siya source of life, diba? Siya ang buhay talaga. Kung gusto natin magkaroon ng buhay, gusto natin ma-experience ang buhay na ganap at kasaya-saya, ang buhay na walang hanggan, kailangan tayo po'y manatili sa puno ng ubas. Tayo po'y dapat nakaugpong sa puno ng ubas. Amen? Kaya sabi nga, kapag tayo po'y nakaugpong sa puno ng ubas na walang iba kundi si Jesus Christ, nagbubunga po ng sagana. Amen? Hindi lang po nagbubunga ha, nagbubunga ng sagana. Sagana po yan. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kaya tayong pasaganahin ng Diyos. Amen. Sagana po natin may experience na lahat ng pangangailangan natin, mayroong provision ang Panginoong Hesus. Amen. Amen po. Lahat po ng yan,
proven and tested na po sa bawat Kristiyano. Amen. Wala man, hindi man kasing yaman nila mga business tycoons dito sa mundo. Okay. Pero nakakatiyak ako, sa bawat anak ng Diyos, hindi po nagkukulang. Hindi po nagkukulang din ang Diyos na i-provide ang lahat ng pangangailangan ng bawat anak niya. Nakakasiguro po ako dyan. Amen? Yan po ang dulot ng tayo po ay nakaugpong sa puno ng ubas. Amen? Tuloy po natin, mga Awit chapter 9 verse 9. Si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan. Matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Amen? So, kapag tayo po, alam niyo isang maganda mga kapatid, parang analogy natin dito parang, alam niyo mga medieval age, diba? Sa mga gera. Okay, parang may mga fortress, diba? May mga castle, matibay po yan, gawa sa bato. Na kahit anong palaso o kahit anong mga catapults, diba? Kahit anong pambalibag, full defense po, hindi po mapepenetrate. Lalo pag sinarado na po yung bridge, madala po, hindi po mapepenetrate ng mga kalaban yan. Matibay po. Okay? Alam niyo, sa buhay ng isang tao, hindi po mawawala yung laban. Hindi po mawawala yung kaguluhan. Hindi po mawawala yung lakas ng hangin, taas ng alon sa buhay natin sa bawat araw. Okay? So, isa po sa pangako ng Diyos kapag tayo po ay na kay Kristo, okay, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan ang kayang ibigay ng Diyos sa atin. Amen? Amen? So, iyan po yung isang assurance natin kapag tayo po ay nakatayo doon sa firm foundation natin na walang iba kundi si Jesus Christ. Hindi po sigurado, sabihin natin na hindi po, sabihin natin hindi smooth sailing ang buhay ng isang Kristiyano, hindi tayo exempted sa bawat pagsubok. Pero sa bawat pagsubok na harapin natin, ni matibay ng buog tayo, meron tayong tagapagtanggol. Okay? Meron tayong matibay na kanlungan. Yan walang bakit si Jesus Christ. Amen? So kapag tayo po ay nandun kay Jesus Christ sa oras ng kaguluhan, siya pong bahala dun. Amen? Iingatan niya tayo, poprotektahan niya tayo. Okay? Na hindi bumagsak yung buhay natin, hindi bumagsak yung yung ikaw, hindi bumagsak yung buhay mo. Diba? Dahil sa mga pagsubok na yan, kasi amen, nandoon yung kanyang tulong sa bawat oras. Okay? Tuloy pa po natin, ano po ba yung mga pangako sa atin ng Panginoon? Mga Awit chapter 46, verse 1 to 3. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Amen. Yan po ang, diba? Yan ang firm foundation. Saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit nasa dagat ang bundok matangay. Kahit na magngalit yung karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. Okay, huwag tayo matatakot. Ano man harapin natin sa buhay? Okay. Financial problems, relationship problems, emotional problems, health problems. Okay? Ano pa? Kung ano naman mga problema na harapin natin, hindi po tayo exempted dyan, mga kapatid. Okay? Ayon sa pahintulot, ayon sa kalooban, o kung pahintulot ng Diyos na masubukin tayo sa mga ganyang mga problema, mga kapatid, huwag tayong matakot. Di dapat matakot. Sabi nga, mundo may mayanig o naman yung mangyari sa mundo mo. Dahil ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. Handang saklolo kung may kaguluhan. Okay? Nandyan ang Diyos. Yun ang kagandahan. Para tayo nasa fortress, 'di ba? Hindi lang basta bumuog Nasa fortress tayo Yung fortress natin si Jesus Christ 'yan. Na kahit anong mangyari, secured ka. Okay? Nandiyan yung mga kaguluhan sa labas, may binabalibag sa iyo mga problema. Oo, nararamdaman natin yung impact niyan. Okay? Pero hindi magpe-penetrate yan because of Jesus Christ. Okay?
Siya pa din yung saklolo, siya pa rin yung magiging kanlungan natin. Okay? Amen? Kaya kailangan lang mga kapatid sa atin, patuloy tayong makinig at isabuhay natin sa pamuhay natin yung kanyang mga salita. Doon natin makikita o doon natin ma-assess yung sarili natin na tayo po ay nakatayo pa o nakatayo doon sa bato na walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. So iyan po yung mga bagay na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Hindi kayang ibigay ng kayamanan ng sanlibutan. Ito po ay mula sa Diyos. It is a gift. Okay? Amen? Lahat po ng yan nangyayari sa panahon natin ngayon. At yung mga pagsasaklolo, yung pagbibigay ng kanlungan, pagsasaklolo sa oras ng kaguluhan, nangyayari po yan sa bawat anak ng Diyos. Amen? Okay? Kung may pag-sharein po tayo dito, siguro maubos ang oras natin. Maraming naka-experience ng ganito. Amen? Kahit sa akin, diba, na-experience ko din na siya yung naging saklolo sa oras ng kaguluhan. Amen. Okay, so tuloy po natin. Isaiah chapter 54, verse 17. Ngunit mula ngayon, wala lang sandatang gagamitin laban sa iyo. At masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sabi ni Yahweh. Amen. Kung gusto natin magkaroon ng victorious life dito sa mundo, okay, sabi nga rito, wala kahit anong sandata pwedeng gamitin laban sa atin. Okay? Di ba? Walang kahit anong sandata ng diablo pwedeng gamitin sa atin. Emotional, spiritual, physical, o ano-ano pa man yung gamitin sa atin para i-down tayo. Walang pwedeng sandatang pwedeng gamitin sa atin. Okay? Ang assurance sa atin ng Diyos, ang assurance sa atin ng Panginoong Hesus, dahil siya ang firm foundation natin, katagumpayan. Amen. Katagumpayan sa sanlibutan ito, dahil sabi nga sa kanyang salita, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan ito. At sabi nga, diba, tayo po ay sinasama niya sa parada ng tagumpay. Okay? Okay? So, sa bawat Kristiyano, ang pangako ng Diyos, katagumpayan. Okay? Sa bawat pagsubok, bawat problema, okay, bawat suliranin na harapin natin sa bawat araw, isa ang assurance na ibinibigay sa atin ng Diyos, katagumpayan. Amen? So tayo po ay patuloy na manalig, patuloy na dumikit, patuloy na isabuhay ang kanyang salita. Lastly, Roma 8:31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Amen? Kung ayan ay tanong, sasagutin natin, wala. Walang kahit anong puwersa sa mundo, walang kahit anong problema, wala kahit anong pagsubok dito sa mundo ang pwedeng makalaban sa atin dahil panig sa atin ng Diyos. Dahil siya po ang firm foundation natin. Amen? So kahit ano man yan, mga kapatid, sigurado katagumpayan ang dulot nito sa atin. Amen po ba? Amen. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Amen. Nawa po ay tayo po ay patuloy na napapagpala at sa ating buhay, i-apply natin mga kapatid na tayo po ay merong dakilang muog. Okay, na tayo po ay naki Jesus Christ. Amen. Kung humaharapan tayo ngayon sa mga pagsubok ngayon mga kapatid, kung humaharapan tayo, nakakaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok, mga kapatid, huwag kang panghinaan ng loob. Okay? Huwag kang matakot. Dahil si Kristo, diba, ang pundasyon natin ay si Jesus Christ. Okay? Siya yung kanlungan natin, siya yung saklolo sa, diba, sa oras ng mga kaguluhan. Yan ang pangako sa atin. Amen. Hindi tayo kayang salbahin ng kung anumang meron tayo dito sa mundo. Huwag nating iasa. Huwag nating ilagay ang ating faith, di ba? Ang pagtitiwala sa mga bagay na meron tayo. Nasisira yan. Nawawala yan. Nananakaw yan. Okay? Alisin natin yung ating pagtitiwala sa mga bagay na meron tayo. Bagkus, mas pag-intingin natin, mas palakasin natin yung pananampalataya natin kay Kristo. Dahil doon may assurance tayo. Dahil doon meron tayong kasiguraduhan
na tayo po ay ligtas, na tayo po ay ililigtas niya, tutulungan niya sa saklolohan niya sa oras ng kagipitan, sa oras ng kaguluhan. Amen. At napangako niya katagumpayan para sa ating lahat. Amen. So, ang sabi lang sa atin bilang mga Kristiyano na ang pinapaalala sa atin, patuloy tayong makinig at isapamuhay ang lahat ng salitang napapakinggan natin. Amen. Salita ng Diyos, ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Amen. So, in that way, sa bawat araw ng buhay natin, nanatili tayong nakatayo doon sa matibay na pundasyon. Okay. Dumaan ang bagyo, bumaha, humangin na malakas, hindi tayo maano. Amen. Kasi tayo po ay nakatayo sa batong panulukan, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. Sa gabi po ito, palakpakan po natin ang Panginoon at tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa mabungang salita na ibinigay mo sa amin, na nawa, Panginoon, ay sa bawat salitang napakinggan namin ay patuloy itong tumimo sa aming puso't isipan. At ito ay magdulot sa amin ng katatagan ng pananampalataya, patuloy din na magdulot sa amin to ng ang lakas, pananampalataya sa amin. Maraming salamat, O Diyos, at aming Ama, patuloy mo kaming gabayan sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na patuloy mo kaming paalalahanan, na patuloy kaming makinig ng iyong salita, na patuloy namin isabuhay ang iyong mga salita, na siya magdulot sa amin ng mas matatag na pananampalataya sa iyo, na siyang mag-guide sa amin sa pamumuhay namin dito sa mundo. Lord, alisin mo ang mga bagay na makakapag-outfocus kami sa iyo. At kung nakikita mo sa puso't isipan namin na kami ay nabubulag at nasisilaw na sa mga kayamanan na meron dito sa mundo, Lord, alisin mo, Lord. Alisin mo sa aming isipan nito, Lord, at palitan mo na kami palalahanan mo, Lord, na ang focus namin ay tanging sa iyo lamang. Lord, alisin mo mga bagay na hindi kalulugod sa iyo at palitan mo ng mga bagay na nakalulugod sa iyo. Aming Ama, patuloy mo kaming gamitin sa bawat araw upang kami ay maging daluyan ng iyong pagpapala sa mga kapwa namin, sa pamilya namin, sa mga mahal natin sa buhay. At gayon din, patuloy kami maging pagpapala sa iba at patuloy kaming magamitin, Lord, upang marami ding kaluluwa ang makakilala sa iyo. Gamitin mo ang lakas namin, gamitin mo ang resources namin, ang aming oras, Lord, upang magamit mo para sa iyong kalwalhatian at marami pang tao ang maligtas sa pamamagitan ng buhay na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat, O Diyos, at dalahin ko na patuloy mong pagpalain ng bawat nakikinig, ang bawat mga kapatid, manggagawa sa aming community. Patuloy mo silang pagpalain spiritually, physically, mentally, Panginoon, emotionally, financially, sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Pagpalain mo sila, patuloy mo silang gabayan, ingatan sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, aming Ama, at patuloy mo silang gamitin para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat, aming Ama, at ang lahat ng ito ay nataas namin ng may pasasalamat, pagpupuri, pagsamba at kadakilaan na tayong sa lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po sa Panginoong Jesus sa pagkakataong ito, at patuloy po tayong pagpalain at patuloy na tayo may maging pagpapala sa bawat isa. God bless us all po. Salamat sa Panginoon at na-bless na naman tayo sa kanyang mga salita. At syempre ay may apply naman natin ito sa ating buhay para maging lubos ang ating blessing, dahil tandaan natin na ang blessing mula sa pakikinig ng salita ng Diyos ay nasa pagsasabuhay nito, o yung sinasabing obedience to God's words. Amen. Hallelujah. Muli po tayong manabik sa susunod na Midweek Fellowship sa ganitong oras, 6 to 8 p.m. every Wednesday, at ang Youth Fellowship every Saturday, 5 to 6:30 p.m. at ang ating Sunday Fellowship sa umaga po, 9 a.m. to 11 a.m. at sa hapon naman po, 2 p.m. to 4 p.m. Ang tema ng community natin, pastor natin, mahal natin. Community natin ang lingkod, mahal natin.
pamilya natin, mahal natin. Dahil tayo ay nabubuhay sa pag-ibig ni Kristo na ating Panginoon, tayo ay one in love, one in Christ. Dahil sa pag-ibig, binigyan tayo ng mas matibay at mas pinatatag na pananampalataya. We are getting stronger as love gets deeper. Ang tema ng taon, para kay Kristo, ang lingkod, patuloy sa paghayo. God bless us all. Dahil